mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Melody, but I can call you D. Okay, ilang taon si D? 37. 37? I'm living in Sweden, so it's a long distance. Wow! Sweden! Oh my gosh! English! Charot! Yeah, Tagalog. Oh my gosh. No, I want English now. Charot! Hindi, si Melody, isang Pinay mula sa Sweden. Ayan. Uy, thank you napatawag ka dito at salamat sa pa-long distance mo. Okay, sige, diretso na tayo. Bakit ka napatawag dito sa Dear Tita Kim, Melody? Ikikwento ko lang yung story ko and then what you can advise sa akin. Kasi, may asawa akong foreigner, Swedish. And then, may kabit. Nahuli ko na may kabit. At yung kabit niya is may asawa din. Ano ba yung kabit niya? Pilipina o Swedish o anong lahi? Pinay. Ay, Pinay din! Malupet! Yeah. So, yung Pinay, babae na tapos yan may is anak. nandiyan din sa Sweden. No, kasama niya sa barko. Seaman yung asawa ko. Okay. Oh my gosh. Teka lang Seaman silang pareho. Oh my gosh. So, paano mo naman na-confirm, ate, na talagang may jowa yung asawa mo? Gaano ka-true? Nahuli ko kasi may spare phone ng asawa ko. Nahuli mo kasi meron siyang another phone, may spare phone siya, at ano ang nakita mo sa... Ito, inaano ko lang kasi gusto kong i-confirma talaga kung nagloko. Minsan kasi, iniisip lang natin nagloko pero hindi naman eh. So, paano mo na-confirm doon sa spare phone na nagloko nga talaga yung asawa mong seaman, loloko? Nakita ko yung wallpaper is the other girl and then hindi lang isa tatlo. Ha? Ano bang nangyayari sa mundo? Ano ba nangyayari sa mga lalaki ngayon? Kailangan ba tatlo-tatlo required? Hindi ko alam. Actually, pero yung wallpaper niya, yung latest na babae niya sa barko. And then, tapos, binuksan ko yung application na WhatsApp and then confirm, andun yung conversation, andun yung I love yous, and then madami silang scandals. Ha? So, yes, nakita ko lahat. So, I confirm it before. Ano ba yan? Nakaka-heart attack? So, nakita mo pa may mga scandal? Ay, yung bang asawa mo, so seaman siya pero hindi siya Pilipino? No, Swedish. Kaya Okay. Okay, dinala ka niya dyan, kasal kayo, may mga anak kayo, ganon. Tatlong anak, kasal, and we're together for 11 years. Wow! So ngayon, nung nakita mo yon, na-discover mo na meron siyang another phone, na meron siyang tatlong babae na may mga scandal pa siya doon, syempre kinausap mo siya. Oo, kinausap ko siya. Kinausap ko din yung dalawa dun sa mga naging kabit niya. And then, yung isa, hindi ko kasi pwedeng kausapin kasi ex-wife niya yun eh. Okay, so ibig mo sabihin, nagkikita pa rin sila ng ex-wife niya? Ganon? May anak kasi siya dun sa ex-wife niya, dalawa. And then ako, nagpupush ako sa kanya, nainit yung mga kids niya dun sa ex-wife niya. And then ako naman, hindi ko alam na meron palang extracurricular activities na nangyayari pag nagkikita sila. Meron palang extracurricular activities na nangyayari kapag minimit niya yung ex-wife niya. At ang matindi, hindi lang sa ex-wife niya, meron pa siyang ibang mga babae na kinakalantari, ganon. Correct. Nakakaloka. So ngayon, nung kinonfront mo siya, ano naman ang naging usapan? Wala. Sabi ko sa kanya, please ipabasa mo sa akin lahat ng conversation nyo. So pinabasa naman niya sa akin lahat and then umamin siya. So ako naman, gusto kong i-confirm yung story niya, din yung story nung dalawang babae, kung kailangan sila nag-umpisa, and then blah, blah, blah. And then yung isang babae, which matagal na niyang naging kabit, 2015 to 2017, nakatira na dito sa Sweden din kasi nagkaroon siya ng partner na Swedish din. So, andito na siya. So, kinita ko siya, din nag-usap kami. Parang
lahat ng kwento niya puro lies lang, puro kasinungalingan, ganyan-ganyan, na kaya siya nagstay kasi sabi nung nung asawa ko na hindi na siya masaya, na yung anak namin is disgrasya lang, which is hindi totoo, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, mahal ka ba niya? Sabi ko, oo, kasi nag-I love youhan kami, ganyan-ganyan. Okay. Pero ang sabi naman ng asawa ko, hindi daw niya minahal yun. So, ako naman, pinaniwalaan ko yung kwento na yun na wala nga siyang pagmamahal, ganyan-ganyan. Tapos itong latest na nakasama niya sa barko, which is 20 years younger Okay. sa kanya, halos anak na niya. Kasi Ganon? kaedad niya yung nanay nung babae. Kaedad niya yung nanay nung babae. Kasi kami 12 years ang gap namin. 50 years old na siya. So, ayun, kinonfront ko yung babae na sabi ko, please stop this cycle, ganyan-ganyan. Pero yung babae, parang proud siya na I came from a broken family, ganyan-ganyan. And then, may plano siyang mag-annul dun sa asawa niya. Meron na siyang 360,000. And then lately, nalaman ko, kasi kinontak ako ng asawa ng babae na wala daw pera tong pampaanal, pero may planong magpaanal. So sabi ko, baka yung asawa ko yung magbabayad ng pampaanal nila. Taray. So parang itong isang babae na to ay seryosohan na ang relasyon na meron sila. So ito ang tanong ko naman sa'yo. Ano naramdaman mo nung nalaman mo yon at ano yung mga pumapasok sa isip mo? Yung pumasok sa akin, kasi ako na-diagnose ako ng severe depression. Dahil doon, ganon? Bago ko na-confirm na totoo, may tumawag na sa akin actually na nagsabi na, yung asawa mo may kabit, ganyan-ganyan. Pero ako, di ko pinaniwalaan yun. Pero, syempre, ang dami nang nangyayari sa akin. Katapanganak ko pa lang, 1 year old pa lang yung baby ko. So, may postpartum din ako, na-diagnose din ako ng postpartum. So, nagsabay-sabay sila na yung problema ko, ganyan-ganyan. So, na-diagnose ako ng severe depression. And then, nung nalaman ko, parang, yun, gumuho yung mundo ko. Na bakit ganon na parang lahat binibigay ko kasi 10 weeks wala siya dito. Tapos na nagkaroon ng pandemic, 6 months wala siya dito. Ako lang mag-isa sa mga bata. Single mom ako sa 3 bata. Ay sa 2 anak ko bago dumating kong bunso. Ayun, tapos namatay pa yung lola ko, which is my only family. Wow. So, lahat nagsabay-sabay. So, parang ang hirap ng mga moment na yun. Tapos siya lang yung kinukonsider kong family, and then yung 3 kids ko. Tapos ganun, wala akong support from any. So, parang nag-collapse yung buong mundo ko. Tapos, right at that time nung nalaman ko, ay sabi ko, sige, we try again. Kahit hindi siya nang hingi ng chance sa akin. So, parang binigay ko kaagad yung chance sa kanya na okay, we can fix this. Tapos, parang day by day, syempre, due to my depression, nagbabago-bago yung isip ko na kailangan ko rin mahalin yung sarili ko, or kailangan kong mahalin yung asawa ko, or kailangan ko ipakita na mahal ko siya, na kahit anong unos or kahit anong panlolokong ginawa niya, kaya ko siyang tanggapin ulit, ganyan. Na ganon, yung mga naisip ko at the time. Tapos, hindi ko kasi alam yung process ng divorce dito noon. So, ibig mo sabihin, teka lang to make the long story short, ibig sabihin ba ngayon, nagde-decide ka na sa sarili mo na ayaw mo na sa asawa mo? Actually, nandun pa rin ako sa point na sana umayos. Pero alam mo yun, Tita Kim, na everyday nagme-message ako sa kanya, pinapaalala ko sa kanya yung mga good memories namin, paano kami nag-start, na kahit ang hirap ng mga pinagdaanan namin, na nakaya namin, na we survived it together, na 11 years, ganyan-ganyan, na pinaniwalaan ko siya, hindi ako naniwala sa ibang tao, na kaya niyang magbago, so on and so forth. And then, lagi niya sinasabi sa akin, bakit hindi ko pwedeng isipin yung sarili ko? Which is sa akin naman, hindi ba sarili mo lang ang inisip mo nung nagkaroon ka ng kabit? Kasi hindi naman ako masaya nung nagkaroon ka ng kabit eh. Okay. Ikaw lang naman. So ngayon, anong gusto mong itanong sa akin? Kasi parang nagde-decision ka na ngayon, parang gusto mong ipagpatuloy na parang hindi rin dahil iniisip mo na yung divorce. So ano ba talaga yung laman ng puso mo? Ano bang gusto mong mangyari? Actually, hindi ko rin alam. Although pinapakinggan ko lahat ng mga sinasabi mo na kung mahal ka talaga niya, kung enough ka sa kanya, hindi siya maghahanap ng iba.
Which is totoo. Kaya nung mga moment na narinig ko yon sa'yo, I decided to send the divorce paper. But I still have that hope na sana maisip niya na yung 11 years hindi basta-basta dapat itapon para sa isang babae na nagloko rin sa asawa. Kasi never ako nagloko sa kanya. Naging faithful ako sa kanya. Siya lang, walang iba na honest lang ako sa kanya. Yeah. Alam mo, maganda rin yung strategy mo. Gusto ko yung sinasabi mo ngayon na you're really trying to work out the relationship by recalling or telling the memories. Yan, nagagalit na yung anak mo. Ay, naku, ang hirap talaga maging nanay, 'di ba? Alam mo, naiintindihan ko yung depression. Ayan, naiintindihan ko 'yan. At saka siguro mamaya may sasabihin ako. But anyway, asa na ba ako kasi narinig ko yung baby. Hindi, yun na nga yung sabi ko na gusto ko yung strategy mo na pinapaalala mo dun sa asawa mo lahat ng mga pinagsamahan ninyo ng 11 years. Ang gandang strategy nun kasi mapapakita mo sa kanya na, hey, we've been through a lot pero nandito pa rin tayo. Pero alam mo, at the end of the day, maiisip mo na, ayan, nagagalit na naman tuloy. Diba? Kasi kinukulit siya ng kuya niya. Kuya, wag mo muna kulitin. Wait lang, tumatawag pa si mami. Ano ba? Diba? Pero ito, frankly speaking ate Melody, na feeling ko siguro sa mga oras na to, kahit gaano mo is ipaalala sa kanya yung 11 years na meron kayo. Sa dami ng mga nagawa niyang kasalanan sa'yo. At saka hindi lang kasi parang simpleng kasalanan di ba? May mga point na parang nagbabalak na siyang mag-ibang pamilya. Tapos gumagawa siya ng mga hindi magagandang mga bagay. Yun na yung mga na-discover mo lang. Pero kumbaga ayoko mag-judge. Pero baka mas marami pang mga bagay na hindi mo lang alam. So ang hirap pagkatiwalaan ng tao na ganun na yung level ng kasinungalingan sa'yo, no? Ang hirap din talagang tanggapin na meron pang chance yung family ninyo. But I like it that you are fighting for your family. Kasi mahirap din naman at hindi rin naman maganda na aalis na lang tayo, susuko na lang tayo nang hindi natin inilalaban yung pamilya. So siguro kung ako yung tatanungin mo, una sa lahat is tama yung ginagawa mo na ilaban mo talaga hanggat maaari. Hindi naman ibig sabihin na nagloko ang isang tao is totally 0%. Kailangan wala na talagang chance. Dapat tapos na. Hindi naman ganun yun. Iba ang usapan kapag kayo ay may pamilya na. Iba ang usapan kapag may mga anak na kayo. Kasi kapag ganyan na yung family ninyo, may mga bata na umaasa sa inyo, dapat iba na rin yung way of thinking natin. Hindi lang natin iniisip yung sarili nating kapakanan, pero iniisip din natin ang pamilya natin. Kasi tayo mga Pilipino, very family-oriented tayo Yun nga lang, sa ibang kultura kasi mahirap ipaintindi yun. So sa kanila, parang kung ayaw ko sa'yo, di-divorce tayo, tapos hanap na naman ako ng another wife, diba? Madali para sa kanila yun Pero kasi tayo mga Pilipino, since family-oriented tayo, napakahalaga sa atin ng buong pamilya. But, at the end of the day, matapos mong makipaglaban at matapos mong sabihin lahat ng gusto mong mangyari, pero hindi pa rin siya tumitigil at ayaw niya pa rin ayusin at ikaw lang ang nag-e-effort, pwede kang sumuko. Alright? Pwede kang sumuko. Walang quotes na laging don't give up. Hindi rin maganda yung ganun, na huwag kang mag-give up hanggang sa end of the times. Sayang naman yung buhay mo na winaste mo lang sa isang tao na hindi ka na nga pinapahalagahan at hindi na nga nag-e-effort na ayusin yung relasyon ninyo. So kung hindi mo nakikita na lumalaban na rin siya at ayaw niya na rin talagang magbago, pwedeng sumuko. Kasi baka ito na rin yung chance mo na mas mahalin mo yung sarili mo at mas makita mo yung tamang tao na para sa'yo. It's never too late It's never too late to decide. Mahirap kasi yung wala na yung respeto sa isang relasyon na parang yung asawa mo, sige na lang, pambababae, kahit saan. Hindi naman maganda yon, di ba? Ang lalim na nga ng mga sugat na ibinigay sa'yo, dadagdagan niya pa yung sugat na meron ka. So that's the second. So first is ilaban mo hanggat pwede mong ilaban. Second is kapag ayaw na talaga and hindi na talaga ma-fix, okay lang din na sumuko. At least you did your best. Yun lang naman na lagi ko sinasabi sa inyo Huwag kayong aalis sa isang relasyon nang hindi ninyo ginagawa yung best ninyo. But after you did all your best and still wala pa rin nangyayaring pagbabago, then mag-decide ka na para sa sarili mo at para sa mga anak mo. It's never too late. Kahit mahal natin ng isang tao, baka inaalaw ni Lord na mangyari yan sa buhay natin para mas mahalin natin ang ating mga sarili. Kaya sabi ko, why Diba? now na bakit
hindi ko siya nalaman before na isa pa lang yung baby namin. Bakit ngayon 3 na, tapos 3 pang babae. Oh, and believe me na ang mga baby blessings 'yan, 'di ba? Actually having 3 child, it's a blessing. Alam ko napakahirap. It's more than words. Hindi ko ma-describe kung gaano kahirap. Hindi pa ako nanay pero naririnig ko pa lang umiyak ang anak mo. Naririnig ko pa lang yung mga anak mo, 'di ba? Parang ang hirap ng pinagdadaanan mo diyan tapos wala ka pang mga kamag-anakan diyan, 'di ba? Na pwedeng tumulong sa iyo, ikaw lang talaga. Pero iba rin naman talaga ang lakas na binibigay sa atin ng mga anak eh. Kung meron kang 3 anak, then times 3 yung reason mo para maging matatag. Kaya mo yan, ate girl. Hindi ka pa dadaanin dyan kung hindi mo yan kaya. At maganda rin na nalalaman mo na yan ngayon, na-discover mo na ngayon na may spare phone siya, na meron siya mga pinanggagawang kababalaghan. Maganda na yan na nalaman mo kasi baka ito na rin talaga yung time na mag-decide ka naman para sa sarili mo. At huwag kang matakot. Ito lang ang lagi kong sasabihin sa inyo, kapag kayo ay nasa tama, huwag kayong matakot kasi ang tamang hustisya ay darating sa mga taong gumagawa ng tama. Salamat. Alright, maraming salamat, Melody. Sana magkita tayo dyan sa Sweden. Yes. Yes, you go. Thank you so much. Thank you. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts. Space, space, space.